Pastor, anong kalagayan ng puso mo ngayon? Yun, grabe yan. Exciting ka. Siyempre in love. Wala na! Ayan. Ngayon, guys, dumako na tayo sa ating gawain. Ipinapakilala po namin ang aming pastor na si Pastor Ian. Akda. Roll video! Palakpakan naman natin. Yeah, come on. Woo! Mali yun. Outdated na yata yun. Tumasa ng konti yung followers, mga konti. Okay, so palakpakan natin ang bawat isa na nandito. Woo! Sa mga nasa online din, shoutout sa inyo. May mga umalis na kanina pero sana bumalik sila. Anyway, sige, ito na. Ituloy na natin tong usapan na to since nasimulan na kanina yung patungkol sa mga single at patungkol sa mga bakit may talking stage? Nung panahon na, wala naman tayong panahon natin ganun talking stage, nakiki-talking stage ka, bro. Di ba? Nung sa mga millennial dito, talking stage. Di ba? Parang ngayon ko lang narinig, talking stage pala na, Ang alam ko lang single and in a relationship, no? Anyway, sige. Bago tayo mag-start, sino dito yung mga single? Gusto ko makita yung kamay. Yung single na as in single. Walang jowa, walang asawa, single. Taas ang kamay. Okay. Halos kalahati. Yung mga in a relationship, Kuya RB, taas na taas, ang yung mga in a relationship, sino dito? Okay. Okay. So, before we start, kasi dati nung last February nagsalita ako dito, single ako eh. Ngayon parang iba na yung parang iba na yata pag magsasalita ako na in a relationship, parang hindi ako sanay. pero ngayon, tingnan natin, sige. Kailangan ko ng 3 representative, yung pinaka-the best na mabibigay nyo na single at pinaka-the best na mabibigay nyo na in a relationship. Pwede may asawa. Lumapit dito. Come on, church. Sino? Yung mabilis lang. Bigyan nyo ako ng 3 representative, mabilis lang, 3 in a relationship at 3 single. Dito, dali. Pagbilang ko 5, hindi pa kayo pumunta. Sige na, yung yung feel na yung pagiging single nila. Sige, dito, in a relationship, dalian nyo. Baka maunahan kayo na nasa online. Pag ako magtatawag ako, sige. Parang yung sa Zoom lang no? Hindi kayo magbubukas ng nyo, ng camera nyo. Single in a relationship. Single in a relationship. Single, dito ka, bro. Sino pa? Rose, halika dito. Bago ka lang, Parang kahapon lang single ka. Single in a relationship. In a relationship. Kasama niya. Okay. Sino pa? Sige na. Mabilis lang, single dito. Dali. Boyong, ikaw na. Halika. Sumama ka na dito. Sige na, magtatawag na ako. Sa YA siguro, sino dito? At Arnie, Kuya... Sinong nandiyan na YA nakasama po natin? Ate Arnie, pumasok ka na dito. Ayan. Okay. Sige, okay na yung 3 na yan. Kasi, ang hirap naman ayoko maging bias. Nung single ako noon, syempre bias ako, single ako ngayon, syempre, in a relationship na, pare. So, ang gusto ko lang naman, ang gusto ko lang mangyari ngayon is, patunayan nyo lang sa sarili nyo, bakit mas maganda na single at bakit mas maganda na in a relationship. Okay? Ide-depensahan nyo yung status nyo ngayon. Okay? Titingnan lang natin. Sige, Okay? Mabilisan lang to. Okay? Tingnan natin, no? Bakit mas maganda, unahin na natin, ang single. One word, tipid. Tipid! Totoo ba yung mga single? Tipid! Anong masasagot nyo doon? Bakit mas maganda naman maging in a relationship? May manlilibre. Oh!
manlilibre. Oo nga, no. Okay. Maganda. Okay, o bakit mas maganda ang single? Peace of mind. Peace of mind daw. Ibig sabihin, parang sinasabi niya, pag single ka, hindi ka na mag-iisip gabi-gabi. Di ba? O sige. Walang selos. Okay, bakit mas maganda ang in a relationship? May kausap sa gabi. Ooh! May kausap sa gabi! Kawawa naman. May kausap daw sa gabi. O, anong rebat mo doon, pare? Hindi po yan. Hindi naman daw puyat. Okay. O, ano pa? Sige, ano doon? Okay lang mapuyat, may kasama namang magpuyat. Self-investment naman. Self-investment daw. May kasamang nagde-devotion sa gabi. Solo lang mag-devotion. Kawawa naman, no? Ano yon? O, huling banat para sa single. Sige. Pagka single ka, libre ka makapunta sa mga activities yan, maka-engagement sa ano. Pagka in a relationship, sinong kasama mo? Ganyan, no? Parang may pumipigil daw kapag in a relationship, may nagbabawal. O, anong sagot niya doon? Pwede mo namang isama yung partner mo sa gawain. O, last na talaga to. Last na banat para sa single. O, sinong pang ano nyo? Ay, Wala na, talo na kayo. walang sakit ng ulo. So, para sa kanila, yung jowa, sakit lang ng ulo. O, last. Parang ganun na nga. Charot! Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Hindi. Hindi, joke lang. Hindi. Pagka mag-asawa kayo, tapos pareho kayong nasa ministry, mas masarap kasi kahit nasa church kayo, nag-uusap kayo about sa ministry, hanggang sa bahay, kausap mo. Kung ano na kayo, mag-asawa. Kung mag-asawa na kayo. Okay, so walang laban, mag-asawa na rin. So thank you sa mga nag-participate sa harap natin. Okay, sige. Ayun, gusto lang natin makita yung perspective ng dalawa, no? Parang parang ang lalim ng pinagugutan nun, So, nakita natin yung dalawang perspective, no? Isang single at isang in a relationship. Pag minsan, nasa single stage ka ng buhay mo, minsan malungkot, minsan hindi. Pag nasa in a relationship ka naman, minsan malungkot din, minsan hindi. Ngayon, ang tanong natin, ano bang mas maganda talaga, single o in a relationship? May sumagot na single. May bumulang pa, single. Okay, alam nyo, sige, noong una, yan din naman yung gusto ko. Single na ako kasi nga, yun din yung katwiran. Walang gastos, di ba? Tapos tipid, hindi ka na mag-iisip kung mag-aalis ka, hindi ka magpapaalam, ganun, hindi ka na mag-update, di ba? So parang ang gaan ng buhay kapag single. Ang sarap ng buhay. Kasi nga, parang napaka-free. Ang daling gawin ng buhay, ang gaan. Pero kapag pero hindi ko sinabi ngayon, sa iba, sinasabi nila, kapag nagka-jowa daw sila, parang mas sumihirap yung buhay. Di ba? Yung tipong may magseselos na, ganun. Di ba? Merong magbabawal na sa'yo. 'Di ba? Meron ng mga mag-aano sa iyo, parang hindi na yung katulad dati na kaya mong gawin yung lahat ng sa sarili mo lang. Ngayon, ang gusto nating talakayin ngayon, single ka man or hindi, ano mang status mo? Ang dami kasing status ngayon, 'di ba? May single, ano pa yung kanina? Complicated, talking stage, in a relationship, LDR, MU. Okay, so ngayon, ang titingnan natin ngayon, pag talakayin natin ngayon muna, eto, kaya love life check yung topic natin ngayon. Ayan, yung nakalagay. Meron kayong i-check sa inyong mga buhay. I-check nyo kung kayo yun or hindi. Okay, meron akong 3 bagay na ipapakita sa inyo. Single ka man or hindi. Kasi darating ang panahon, kunwari, di ka man single ngayon, malay mo bukas in a relationship ka na, di ba? Ang bilis lang. Pero, tingnan natin, ano-ano nga ba? Ito muna, simulan natin dito. I-check natin ngayon, bakit nga ba nasasaktan yung isang tao sa relasyon? Sino dito nasaktan na? Single, nasaktan. Di ba? Single ka or in a relationship, may time na masasaktan ka. Pero pwede mo siyang iwasan, sa totoo lang. Kung single ka ngayon, pwede mong maiwasan na mas masaktan ka. At kung in a relationship ka ngayon, pwede mo ring maiwasan na masaktan ka dyan sa karelasyon mo. So, isa-isahin natin to. I-check natin. Number 1, alam mo, kaya ka nasasaktan kasi masyado kang nag-e-expect.
Madalas nasasaktan ng isang tao kasi punong-puno siya ng expectation sa karelasyon o doon sa magiging karelasyon niya. Kasi halimbawa, di ba, may mga pagkakataon kasi, yung mga napapanood natin sa palabas, di ba, sino dito mahilig manood ng mga K-dramas, ganun? Di ba, sino yung mga mahilig dito manood ng mga pelikula? Alam nyo, kaya tumataas yung expectation natin sa pag-ibig, kaya tumataas yung expectation natin sa love life, dahil sa mga napapanood natin sa mga pelikula o sa mga nakikita natin sa social media. Okay? Kasi ang madalas ang thinking natin, 'di ba? Yung mga ending ng palabas, 'di ba? Sinasabi nila they live happily ever after. Tama ba? Pero sa totoo lang, sa realidad talaga, hindi ganoon sa lahat ng pagkakataon. Madalas nasasaktan yung tao kasi masyado nang ine-expect na halimbawa, siya na talaga. Kunwari, meron kang karelasyon ngayon. Ine-expect mo na siya na yung magiging mapapangasawa mo. Diba? Imaginein mo, pinag-iusapan nyo na yung kasal. Nag-uusap na kayo kung ilan yung mga ninong at ninang nyo. Pag-usapan nyo na yung venue ng kasal. Tapos, 13 years old ka pa lang. Paano ka hindi masasaktan nun? Yung expectation mo kasi, diba, wala pa wala pa sa tamang oras, pero nag-expect ka na ng ganun, na siya na yung mapapangasawa mo. Tandaan nyo po to. Para hindi ka masyadong masaktan, huwag ka mag-expect na siya na. Lalo na kung wala pa sa tamang panahon. Ano pa? Pangalawa, nasasaktan ka sa isang tao kasi binibigay mo ang lahat sa kanya. Pag binigay mo ang lahat sa isang tao na hindi ka pa sigurado, ibinigay mo na sa kanya lahat, mas masakit talaga yon pag nasaktan ka. Alam mo yung tipong bibigay mo lahat, yung effort mo, yung pera mo, di ba? As in lahat, yung buong buo sa'yo, binigay mo na sa kanya. Tapos pag naghiwalay kayo, mas masakit yun, di ba? Imagine mo yung mga nagastos mo sa kanya. Hindi lang naman yun, di ba? I mean, yung mga ginawa mo sa kanya, yung mga effort na ginawa mo sa kanya, tapos bandang huli, hindi naman pala magiging kayo. Okay? Kaya mas maganda, hanggat hindi ka pa sigurado, okay, sa tao na yan, huwag mo masyadong pag-investan yan ng time, effort, and money. Mas masasaktan ka. Pangatlo, kasi pag nagmamahal ka, iniisip mo, wala nang papalit sa kanya. Kaya ka nasasaktan kasi akala mo siya na lang yung lalaki o siya na lang yung babae na nakilala mo na ganyan. Na wala nang papalit sa kanya. Pero hindi mo alam ang daming-daming tao sa mundo na ito. Ilang bilyon? Uy, hindi. Kanta yun. 3 bilyon, ikaw lang. Marami, bilyong-bilyong tao sa mundo. Pero ang thinking kasi ng mga tao, umibig sila. Tapos, ang sinasabi nila, ikaw lang yung minahal ko ng ganito. Ikaw lang. Di ba wala nang papalit sa'yo? Tapos, di ba, ano ka palang 13 years old, wala na agad papalit sa kanya. Di ba, alam mo yon, masyado kasing tinatatak sa isip ng mga umiibig na, lalo kapag di pa sigurado, na siya na talaga. Di ba? Ang hirap kasi ng ganun yung ilalagay mo na sa isipan mo, isaset mo na sa heart mo, and sa mind mo, na siya na at wala nang papalit sa kanya. Okay, tandaan nyo, marami pong papalit. Kung hindi talaga siya yung para sa'yo. At kung may nakalaan para sa'yo, di ba, hindi ka mauubusan. Amen ba? Huwag kang matakot, okay? Kung halimbawa man, halimbawa, sino dito yung na-UTI na? Umibig tapos iniwan. Di ba? Alam mo, yung iniwan kayo, kung halimbawa, iniwan kayo ngayon na minamahal nyo, it's okay. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Huwag nyo munang isara, okay? Yung puso nyo sa kanya, na siya na lang, wala nang iba. Ibukas nyo pa rin yung puso nyo dahil meron pa rin talagang tao na naghihintay para sa inyo. Okay, pang-apat, kaya ka nasasaktan kasi pumapasok ka sa relasyon na MU. Alam mo yung MU? Di ba? Yung MU, hindi kasi tamang relasyon yan. Ang MU, kaya kayo nasasaktan, ganito kasi yan. Alam nyo, yan yung relationship na play safe. Alam nyo kung bakit? Kasi yan yung pagkakataon na magkakaroon kayo ng relationship pero walang label. Walang commitment. Di ba? Mga lalaki, takot kayo doon, di ba? Takot kayo sa commitment, di ba? So, ang point natin dito, pag nag-MU ko kasi, pwede kayong mag-I love youhan, di ba? Tama ba? Pwede kayong magbigay ng flowers, di ba? Pwede kayong mag-date, pwede kayong magpuyatan, pero wala naman kayo. Di ba? Ganun yon. So, anong nangyayari kasi, walang label. So, ngayon, hindi mo masisisi yung isang tao na iwan ka niya, o kumbaga, anong tawag dito? I-ghost ka niya, kung iiwan ka niya bigla. Kasi wala naman kayo. So, wala kang karapatang magselos kasi walang kayo. Okay?
MU lang naman kayo, di ba? Ba't sino ba nagsabing kayo? So mas masakit, di ba? Ang sakit nun, yung tipong bigla ka dalang iiwan ng wala kang kaalam-alam. Pero wala ka rin kasing, yun yung pinakamasakit doon, wala kang karapatang masaktan kasi walang kayo. Di ba? Panglima, ito yung pinakamatinding dahilan kung ba't kayo nasasaktan kasi masyado kayo nagmamadali. Okay? Ang pagmamadali, ang sabi nga nila, kapag ang isang tao na matuling tumakbo, pag natinik, mas malalim. So pag minadali mo yung pag-ibig, okay, mas masakit. Saan mo man tignang ang gulo ng buhay mo, kapag minadali mo yung pag-ibig, masakit. Kaya lang iba, hindi ko na nga minamadali Tagal ko ng single, pero hanggang ngayon wala pa rin. Mas masakit. Sino dito mga ilang taon ng single? Okay, sige Sino yung mga estudyante dito? Mga estudyante. Ito sasabihin ko na sa inyo. Hindi nyo dapat madaliin yung inyong pag-ibig. Bakit? Ito, bibigyan ko kayo ng biblical principle. Si Adan pala, okay? Pakinggan nyo itong mabuti Si Adan, bago siya magkaroon ng Eva, hindi siya bigla-bigla. Anong ibig ko sabihin dito? Bago magkaroon ng Eva si Adan, meron muna siyang relationship kanino? Kay Lord. Tignan niyo yung principle nito Bago magkaroon ng isang karelasyon ng isang tao, kung titingnan natin yung Genesis na principle, bago ka magkaroon ng karelasyon o bago ibigay sa iyo yung tamang tao, dapat meron ka munang relasyon sa Diyos. Kasi itong si Adan, 'di ba? Bago magkaroon ng Eva, kasama niya si Jesus kasama niya yung Lord 'di ba? Meron siyang malapit na relasyon sa Diyos. Okay, bukod doon, bago siya magkaroon ng Eva, meron siyang trabaho. Alam niyo ba 'yon? Bago siya bigyan ng Eva noon, binigyan ng pagkakataon itong si Adan na mag-work ka dyan, gawin mo. Ito, may binigay sa kanya na kumbaga, dominion. O kaya man, mag-lead ka sa mga hayop na yan at sa mga nasa paligid mo. So, meron siyang trabaho. Okay? Ano yung una? Bago magkaroon ng Eva, meron munang relasyon sa Diyos. So, iyan nyo po yan sa mga buhay nyo yan. Bago kayo pumasok sa relasyon, make sure na meron kayo munang relasyon sa Diyos. Bago kayo ma-inlove sa iba, ma-inlove muna kayo kay Lord. Anong tahimik nyo? Gusto nyo, kaya nasasaktan yung mga tao, nai-inlove muna sila kasi doon sa tao na yon bago kay Lord. So, bago ka ma-inlove sa isang tao, bago ka ma-inlove doon sa crush mo na yon, o bago mo ligawan yung crush na yun, o bago ka magpaligaw, make sure muna na in-love ka muna sa Diyos at meron kang malapit na relasyon sa Diyos. Amen ba? Okay? Yun nga, pangalawa, dapat merong work. Nagtrabaho muna kasi kumbaga dapat ire-ready mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa relasyon. Anong ibig sabihin nun? Dapat make sure kapag pumasok ka sa relasyon, dapat hanggat maaari, kaya mo nang ipaglaban o buhayin yung tao na yon. Anong mapagmamalaki mo doon sa babae na yon or sa lalaki na yon? Okay, so dapat yung ibig sabihin lang nito, dapat handa ka bago ka pumasok sa relasyon. Pangatlo, okay, hindi agad binigay ng Lord kay Adan, si Eva, okay, kumbaga meron munang time, hindi yung bigla-bigla. Kasi nga sabi ko, nagmamadali tayong lahat, di ba? Tingnan nyo, nung natulog si Adan, kinabukasan, meron na siyang Eva. Hinanap ba ni Adan si Eva? Naghanap ba siya? Sabi niya, saan ba si Eva, di ba? Madalas ganun yung nangyayari ngayon sa mga tao Sila yung naghahanap doon sa pag-ibig. Pero dapat, ang magandang gawin po natin, unahin muna natin na hanapin kung sino yung author ng pag-ibig bago dumating sa atin yung pag-ibig. Sino yung author ng pag-ibig? Si Lord. Ba't parang seryoso nyo ngayon, Okay? So dapat, yun yung biblical principle na makita natin. Sa buhay natin, tingnan natin yung buhay ni Adan. Okay? Kayong mga babae naman. Okay? So sa mga lalaki yon. Kayong mga babae, okay? Make sure na bago kayo magpaligaw sa tao na yan o sa lalaki na yan, make sure na dapat mas mahal kayo ng lalaki na yan. Lalo yung mga babae. Yung mga babae kasi sa totoo lang, sa panahon ngayon,
ang ginagawa nila, kaya sila nasasaktan kasi mas masyado nilang mahal yung tao na yon. Kung sino man yung gusto nila o sino man yung mga nanliligaw sa kanila. Kasi ang mga babae sa totoo lang, medyo emotional sila. Tama ba mga babae? Tama ba lagi ang mga babae? Laging tama. Okay. So ang point dito is, huwag kayo basta-basta magpapaligaw, lalo na kapag alam nyo na hindi kayo sigurado. Make sure tatandaan nyo to mga babae. Ang tunay na nagmamahal na lalaki, ang unang nililigawan niyan, yung magulang. Kasi kapag kayo binaypas yung magulang, pag binaypas yung magulang, dun pa lang red flag na yun. Kapag nakita nyo na yung lalaki, niligawan muna yung magulang at kinoconsider lagi yung magulang at pamilya bago kayo, okay yun, goods yun. Okay, lagi nyo pong tatandaan yan. So ngayon, sa mga may karelasyon ngayon, okay, sasabihin ko sa inyo, may mga pagkakataon na hindi mo alam kung siya na ba talaga o hindi. Paano mo ba malalaman kung yung nasa mali kang relasyon? Sino ulit yung in a relationship dito? Nawala na, umalis na. Ito, sa mga in a relationship, o kaya man sa bago magkaroon ng relasyon, ito yung tatandaan nyo para malaman nyo kung nasa tama kayong relasyon. Gusto nyo malaman yon? Paano mo malalaman na nasa tama kang relasyon? Ito yung una. O hindi, balik ta rin natin. Paano mo malalaman nasa mali kang relasyon? Ito, tignan nyo to. Kapag yung relasyon nyo patago. Kung ang relasyon nyo, kung wala kayong tinatago, anong tinatago mo, di ba? Kung tama ang relasyon mo, bakit mo tinatago? Yun lang yun. Tama ba? Kung tama ang relasyon mo, dapat pinagmamalaki mo yung tao na yan. So, ibig sabihin, ito na lang, unang-una dyan, kapag hindi mo pinapakilala yung babae na yan o yung lalaki na yan sa mundo, ibig sabihin, may mali doon. Tinatago nyo kasi eh. Tinatago mo sa magulang mo. O bakit mo tinatago sa magulang mo? Kasi hindi pa nga kayo pwede, nagjojowa ka na. 'Di ba? So, mali po yun. Kung tinatago mo yung relasyon mo, ibig sabihin, nasa mali kang relasyon. Pangalawa, kapag yung mga tao sa paligid mo ayaw sa relasyon nyo. May pagkakataon po na ganun. Kapag naririnig mo na sa mga kaibigan mo at lalo sa magulang mo, oy, parang hindi okay sa akin. Parang hindi maganda yung pakiramdam ko sa tao na yan. Consider mo lang. Okay? Hindi sa lahat ng mga pumipigil sa atin or nagsasabi na parang hindi tama yung relasyon or hindi okay, kontrabida na. Baka minsan sila pa yung makatulong sa inyo. Okay? Pangatlo, nagiging makasalanan ka na dahil doon sa karelasyon mo na yon. Ano yung ibig sabihin nun? Nadadala ka sa mali, napapalayo ka sa Diyos. Kung yung relasyon nyo, okay, imbis na mapalapit sa Diyos, napapalayo kayo sa Diyos, o kaya man, mas nakakagawa ka ng kasalanan, ibig sabihin yan, hindi tama yung relasyon nyo. Di ba? Yung dinadala ka sa bisyo, dinadala ka sa maling lugar, dinadala ka sa mga maling pagkakataon, di ba? Nahahawa ka sa pagkakamali. Maling relasyon po yun. Pang-apat, madalas kang nasasaktan sa relasyon. Anong ibig sabihin nun? Pag palagi ka nasasaktan, hindi na tama yun. Minsan, pwedeng masaktan sa relasyon, hindi naman mawawala yun eh. Parte ng relasyon yan, na masaktan ka. Pero kung palagi ka nang nasasaktan, hindi na tama yan. Pag palagi kang sinasaktan ng tao na yan, iwanan mo na yan, hindi mo deserve yan. Okay? So yung point na yon, kailangan makita nyo yun eh. Kasi minsan kahit na nasasaktan na, mahal pa rin. parang tamang-tama yun ah. 'Di ba? Alam mo yung nagpapakamartir sa pag-ibig. 'Di ba? Yung alam mo nang merong iba pero ikaw mahal na mahal mo pa rin. Aray, tamang-tama. Okay. So, wag pong ganon. Kapag alam mo nang nasasaktan ka na, okay, itigil mo na. Yun na yung sign na nasa mali kang relasyon. Okay? Wag mo nang patagalin pa. Okay? Panglima, kapag hindi nyo alam pareho yung ibig sabihin ng pag-ibig. Kapag di nyo alam na pareho, dapat kasi, hindi lang isa yung nakakaalam ng tunay na pag-ibig. Dapat pareho kayo. Pareho nyong alam kung ano yung ibig sabihin ng true love. Okay? Dapat pareho nyong alam yun. Kasi kung isa lang ang nakakaalam o walang nakakaalam sa inyong dalawa kung ano yung ibig sabihin na tunay na pag-ibig, hindi po totoo yung pag-ibig na yan. Kaya nga tunay, di ba?
peki lang yan. Ibig sabihin lang yan, parang wala lang, laro-laro na lang, ganon. Kasi very kumbaga yung pag-ibig, medyo delikado sa totoo lang. Kasi ang pag-ibig, pwede kanyang pasayahin at pwede kanyang saktan. Pag madalas, sinasaktan ka na ng pag-ibig na yan, hindi na po tama yan. Sino dito madalas nasasaktan sa pag-ibig? Single nasasaktan sa pag-ibig, no? Parang, paano nangyari yun? Di ba? Okay? So, ito po yung gusto kong ipunto sa inyo ngayong hapon na ito. No? Yung pag-ibig, walang masamang umibig. Okay? Basta nasa tamang lugar ka. At the same time, tamang panahon. Ang pag-ibig po, tandaan nyo yan, hindi yan hinahanap. Hinihintay po natin yan na ibibigay sa atin ng Diyos. Kasi tandaan nyo to, mas ibibigay sa iyo ng Diyos yung pag-ibig o yung true love sa time na tingin mo hindi mo siya kailangan. Okay? Doon darating yung pag-ibig sa buhay mo sa time na tingin mo hindi mo kailangan yung pag-ibig, na hindi mo hinahanap. Kasi yung time na hinahanap natin yung pag-ibig, minsan akala natin yun na yung true love eh. Masyado tayo nadala ng emosyon natin. Akala natin siya na. Okay? Kaya wag po nating madaliin, hintayin lang natin. Tulad ni Adan, di ba? Hindi siya naghanap, hindi siya na-depress sa pag-ibig. Yung iba, di ba, wala akong jowa ngayon. Di ba? Parang nade-depress na sila. Di ba? Naiinggit sila. Yung iba, may jowa sila, wala. Hindi. Okay? Darating at darating sa buhay mo, yung tamang tao para sa'yo kapag naghintay ka. Kasi kapag hindi ka naghintay, sabi ko nga sa inyo, mas masakit yun eh. At hindi maganda. Hindi ka nais-nais. Nakakain na kayo ng minadaling niluto. 'Di ba? Imagine niyo yung minadaling niluto 'yon, pag kinain niyo, anong lasa? 'Di ba? Kadire iluluwa mo din. Okay? Ganon din po kapag minadali natin yung iba't ibang mga bagay, lalo sa pag-ibig. Hindi siya magtatagal. So, kung ngayon, halimbawa, nasaktan na kayo sa mga pag-ibig nyo, okay lang yan. Lagi nyo tatandaan. Sa mga nasaktan ngayon, it's okay. Ito yung lagi-lagi kong sinasabi sa mga nasaktan. Kung nasaktan kayo, or kung naging masaya kayo sa maling tao, papaano pa kaya sa tamang tao? Ulitin ko, kung naging masaya kayo sa maling tao, papaano pa sa tamang tao? Okay? So yung tamang tao na naghihintay para sa inyo, dapat panalangin nyo na hanggat hindi nyo pakilala. Kung single kayo ngayon, kahit hindi nyo pakilala yung tao na yun, panalangin nyo na. Dahil si Lord kilala niya na kung sino yun. Ngayon pa lang, kahit hindi nyo pa siya kilala, ipagkatiwala nyo na kay Lord. Ipaubaya nyo na kay Lord. At si Lord ang bahala sa kanya. At sa time na dumating na yung pagkakataon na nag-meet kayo, di ba, yun na yung perfect timing. Okay? So, lagi niyong iisipin na ang pag-ibig, kailangan natin yan. Pero sabi ko nga nung una, bago ka umibig sa tao, make sure na umibig ka muna sa Diyos. At pangalawa, ibigin mo rin muna yung magulang mo bago ka umibig sa iba. Lalo sa mga kabataan. Minsan kasi anong nangyayari dahil mahal na yung tao na to, di ba? Minsan nalilimutan ng sumunod sa magulang. Minsan nakakalimutan na mahalin din ang magulang dahil doon sa pagmamahal nila sa iniibig nila. So dapat una mahalin mo ang Diyos muna, pangalawa ang magulang mo. And then, pagkasunod nun, mahalin mo na, syempre, yung binigay sa'yo ni Lord. Etong 1 Corinthians chapter 13, verse 4-7, pwede ba nating ipakita dito? Pakihanap lang. 1 Corinthians chapter 13, verse 4-7. So, habang hinahanap yan, okay, ito para sa mga lalaki naman, bago nyo naman ligawan yung mga babae, make sure na dapat papakasalan nyo na yon. Bakit di kayo agree? Sim. Di ba? Bakit pa? O sige, bakit mo paliligawan yung tao na yan kung di mo naman papakasalan? Sige. Di ba? Kung liligawan mo yung tao na yan, sabi ko nga sa'yo, dapat handa ka na. Dapat make sure na papakasalan mo na yan. Okay? Kaya nga dapat, doon sa tamang panahon ka pumunta yun yung tignan mo No? Kasi kung wala ka pa sa tamang panahon and then nanligaw ka na, wala talaga mangyayari sa relasyon nyo.
Dapat doon ka sa tamang panahon. Okay, sige, nandiyan na ba? Nakuha niyo yung 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7. Okay. Para mas malaman nyo yung tunay na pag-ibig, ito yung i-check nyo. Bago kayo pumasok sa isang relasyon, dapat meron kayong ganito. Or dapat meron ganun yung isang tao. Okay? Ano yung una? Sige, sabay-sabay nating basahan. Number 1, love is? Love is? Okay, it does not? And then, not? It is not? It's not? And? Self-seeking? And not? It keeps no records of wrong. Sige, sabay-sabay natin basahin. parang ano lang no? Okay, sabay-sabay tayo from the top. Number 1, 1, 2, 3, go. Love is patient. Love is kind. Does not envy. Okay. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, it always trusts, always hopes, always perseveres. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Bago ka humanap ng pag-ibig, tumingin ka muna sa Bible. Ang pag-ibig, hindi nahahanap yan sa social media. Hindi yan nahahanap sa TV. Hindi yan nahahanap sa paligid mo. Ang tunay na pag-ibig, makikita mo yan sa salita ng Diyos. At yan yung katotohanan. Yung iba kasi hindi nila alam yan eh. Ano ba yun? Love is patient. So bago kayo magpaligaw, mga babae, make sure na yung nagmamahal sa inyo, nagpapaligaw sa inyo, may ganyan. Kaya ba? Baka nakita nyo lang, love is pogi. Check. Pogi lang. Love is mukhang Koreano. Check. Opa, K-pop. Check. Yun ba yung sinecheck nyo? Okay? Hindi ganon. Kaya kayo nasasaktan eh. Kasi yun yung chinecheck nyo. Make sure, biblically speaking, dapat, kung magmamahal kayo, magpapaligaw kayo, at manliligaw kayo sa mga lalaki, tingnan nyo muna, ganito ba yung liligawan nyo? Tama ba? Amen ba? Okay? Sa mga babae rin, tingnan nyo to. Yan yung love verse na tinatawag natin. Okay? At kapag nahanap nyo na, okay, kapag nahanap nyo na, yung iniirog nyo, o kung meron na kayo ngayon, iniirog, yung pangalan na love na yan, palitan nyo ng pangalan ng tao na yon. Tignan nyo kung siya yun. Sige nga raw, sino dito yung iniibig nyo? Sino dito yung ano nyo? Yung karelasyon nyo? Halimbawa, sino ba? Pangalan, magbigay kayo ng pangalan. Bigla ako na ano dun na. Baka nanonood dyan si ano ngayon. Love, hi. From Japan, hello. Okay, i-love na rin kasi yung tawag ko sa kanya eh. So, pag love, okay. Kumbaga, ano mo siya, i-rate mo. I-rate mo siya. Ilan ba lahat yan? Kung halimbawa, 10 yan, 9 out of 10 na andyan, goods yan. Kung 10 out of 10, very good yan. Pero kung wala dyan, love is patient, tingnan nyo nga yung, sino may jowa dito? Tingnan mo nga yung jowa mo, patient ba yan? Pag hindi, di ba? Pwede namang i-workout yon. Pero ang point natin dito kasi, ang maganda kasi dito, kapag meron ka nito, meron kang pagmamahal ni Kristo. Amen? Lagi yung tatandaan yon. Pag naghahanap kayo ng karelasyon sa buhay nyo, make sure na mas mahal si Kristo kaysa sa inyo. Dapat yun yung tatanungin nyo muna. Okay? Mahal mo ba si Jesus? Sa mga babae, pag magpapaligaw kayo, tanongin nyo muna, love mo ba si Jesus? Okay yun. Sa mga lalaki, pag manliligaw kayo, bago nyo ligawan, mahal mo ba si Jesus? Pag hindi, ay, ka na. Di ba? Doon ka. Sure. Lumayo ka sa akin, gusto ko yung love si Jesus. Okay, yun yung dapat, natin, yun yung dapat makita natin. Dapat yung una. Okay, yung una. Pag naghahanap ka ng karelasyon, yun yung dapat i-check mo. Make sure na mahal niya si Jesus. At mahal mo rin si Jesus. Okay? Yun po yung pinakamaganda nun. Para, itong mga bagay na to, hindi man totally, okay, hindi yan. Mahirap arukin lahat ng yan sa totoo lang. Hindi basta-basta yan. Pero kung meron kang Jesus sa buhay mo, hanggat maaari, magagawa mo yung mga bagay na ito. Okay? Dahil si Jesus,
dapat siya yung ating first love. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin yung Diyos ngayon. Hapon na ito. Okay, 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Okay, dito ako magtatapos. Ang sabi dito, and now this three remains. Okay? Faith, hope, and love. Okay, pero ang sabi dito, but the greatest of these is love. Okay? Ang pinaka-greatest daw sa lahat ng tatlo na ito, imagine mo, faith. Mahalaga ang faith, di ba? Lalo sa ating mga mananampalataya. Kaya nga, ang faith, sa pamamagitan ng faith, magkakaroon tayo ng salvation. Okay? So, meron ding hope. Mahalaga na meron din tayong hope sa ating mga puso, sa araw-araw. At lalo na ngayong pagbabalik ni Jesus, hope natin yon. Pero ang sabi dito, okay, may love din dyan, but the greatest of this is love. Bakit napakahalaga ng pag-ibig? Kasi mga kapatid, sa una pa lang, bago pa lang kayo umibig, inibig na kayo ng Diyos. Bago pa lang kayo umibig, bago nyo pa lang maramdaman yung pag-ibig, o bago nyo pa lang matutunan umibig, inibig na kayo ng Diyos. Simula pa lang. So dapat, yung pagmamahal ng Diyos, dapat meron din kayo nun sa inyong mga puso't isipan, o sa inyong mga sarili. Dapat yun yung makita sa inyo. Dapat nagre-reflect yung love ni Jesus sa inyong mga buhay. Okay? At magre-reflect yun sa binasa natin kanina, kasi halos magkasunod tong verse na ito eh. Okay, yung love is patient, love is kind. Okay, dahil yon ang tinutukoy doon, syempre, walang iba kundi si Jesus. Sa panahon ngayon, kung maghahanap kayo ng sa mga bata pa dito, though darating naman kayo sa mga ganong pagkakataon, sa mga nag-aaral pa dito, kung darating kayo sa point na manliligaw kayo at magpapaligaw kayo, make sure na ito yung titignan nyo. Tignan nyo kung kamukha niya si Kristo. Hindi hindi yung itsura, Hindi yon. Ang ibig ko sabihin, kung papaano si Kristo. Kung nakikita mo nagre-reflect sa kanya si Jesus Christ, kapag tinitignan mo siya, nakikita mo si Jesus sa kanya, yun yung tama. Okay? Mapababae man yan o mapalalaki. So dapat dito sa buhay natin, bilang mga, syempre, tagasunod ni Christ, okay, dapat, kung ikaw ay manliligaw, make sure na yung tao na yon, mahal din si Kristo, pareho kayo. Ang una mo nga hanapin, si Jesus, si Christ. Okay, at habang hinahanap mo siya, si Jesus sa buhay mo, dadali ni Jesus yung perfect na tao para sa'yo. Kapag inuna mo siya. Huwag mong hanapin yung tao. Huwag mong unahin na hanapin yung tao. Unahin mo muna si Jesus. Okay? So ngayon, magkakaroon ako ng question and answer. Mabilis lang to. Pagdating dito sa part na to. So, kung meron kayong tanong about dito sa topic natin, okay, kahit dalawa lang dito sa atin, isa sa single, isa sa may in a relationship, you can ask question, sasagutin natin ngayon. Mabilisan lang. Okay, sige, sino yung may tanong dito bago natin i-end or bago tayo mag-pray? Or kung may nasa online ngayon, may question kayo, kung ayaw nyo dito sa online, check nyo dyan kung may tanong kayo, sasagutin natin. Okay? So, sino dito habang naghihintay? Do you have any questions? Huwag nyo nang palagpasin to. Sige po. Dito sa kabila, meron bang gusto tanong? Na kayo mahiya. Sige, bro, Jobert, alika, lapit ka dito. Palakpakan natin si Kuya Jobert. Kuya Jobert. Sige, what's your question, bro? Kung biblically accurate po ba yung concept ng soulmate? Kung totoo po siya. Bro, panoorin mo na lang YouTube ko. Meron akong ginawang doon. Pero sige. Okay. Soulmate. Actually, yung soulmate, walang ganun sa Bible. Naniniwala tayo sa God's will. Okay? Yung concept kasi ng soulmate, di ba? Ang nangyayari nun is, naririnig natin yan sa mga pelikula, sa mga napapanood natin. Di ba? Saan ba yun? Parang sa yata yun? Endless Love yata yung napanood ko yun. Parang soulmate, ganun. So, hindi siya totoo dahil walang sinasabi yung Bible patungkol sa soulmate. So, ngayon, ang tunay, ang sabi ko nga sa inyo, is yung God's will. Kasi tingnan nyo, balikan lang natin si Eva at Adan.
Di ba nung time na si Adan, na andun siya sa garden, okay, wala dong walang kumbaga na, ang kalooban ng Diyos kay Adan ay si Eva. So ang nagbigay kay Adan ay yung Diyos, di ba? So ibig sabihin, yun yung God's will, kalooban ng Diyos sa Tagalog. Okay, so kalooban ng Diyos. So kung sino man yung magiging asawa mo, yun yung kalooban ng Diyos para sa'yo. At hindi yun yung soulmate mo. Okay, so hindi totoo yung soulmate, no? Yung halimbawa, ay, pareho kami ng favorite color, soulmate ko siya. Hindi gano'n, no? Ay, ganito, pareho kaming, alam mo yon, may similarities kami, soulmate kami. Hindi, walang gano'n. So, walang katotohanan patungkol doon. Okay, God's will lang. So, mahanapin nyo, hindi yung soulmate, kundi yung God's will. Okay? Sige, may question pa? Thank you sa question, bro. Sa in a relationship dito, sinong gusto magtanong? Sa online, may nagtanong ba? Sa nasa likod po dyan. Sige bro, lapit ka dito. Ito single din to no? Talagang pinaano, ito single din to Palibasa no? Palibasa Hindi, single naman talaga, di ba siya nagsabi kanina? Ito, marami nagtatanong ito. Gaano katagal ka dapat, kunwari, required ba talaga magkaroon ng boyfriend, girlfriend, or kung sakaling pwede, gaano katagal nung kailangan? Yung madas na tayo ng mga kabataan. Paano gano'ng katagal? Bro, diyan ka lang, gumukiwan. Gano'ng katagal? Alin, kunwari, sa ligawan stage or gano'ng katagal? Kunwari, anong age mag-girlfriend, mag-boyfriend, ganun ba? Gano'n raw katagal yung talking stage, panliligaw, yung mga ganun. Okay, sige. Actually, okay, depende. Depende yan. So, wala sa tagal yan at wala yan sa bilis. Okay? Wala yan dyan. As long na alam mo na at sure ka na, okay, na siya yung kalooban ng Diyos para sa'yo at may word ka na kay Lord na siya na talaga, bakit kailangan mo pang patagalin? Amen? Kasi, experience ko yan Okay, share ko lang experience ko. Kung nanonood dyan sa'yo. Kasi kami ni Angel, okay, nung dinindrop na ako. Okay, kasi kami ni Angel, my love. Actually, okay, bigyan ko lang kayo ng background. Okay, nagkakilala kami noon ni Angel. Actually, nag-meet kami 2018 dun sa Baguio. Okay, kasi may doon, mayroong convention. So nag-meet kami doon. Wala lang, nag-meet lang, nag-picture lang kami. Okay, wala lang kasi parehong anak ng pastor So okay, nag-meet kami noon. Tapos, after ilang years, 2022, nag-meet ulit kami sa Japan. Okay, so nung nag-meet kami sa Japan, ni Angel, walang something. Kumbaga, okay, sige. Kumbaga, syempre, yung kuya nyo medyo suplado ang dating, Suplado type, no? Hindi, syempre, wala. Kasi nung time na yun, para sa kaalaman ng lahat, okay, para sa alam nyo lang, sabi ko nga noon, wala na akong balak magjowa talaga. Sabi ko noon, okay na ako dito. Forever single na ako. Sabi ko yun sa sarili ko. Pero nung nakilala ko siya, nagbago bigla ang lahat. So, pero before mangyari yun, 2022 nangyari yun. So, nung 2022, walang something sa amin. Okay? Pero, nung bumalik na ako ng Pinas, doon ko siya hinanap-hanap. Nung nasa Japan ako noon, 2022, parang nag-ano na yata ako dito, nag-testify na no? Hindi, para lang magkaroon ng idea, no? Nung nasa Japan ako noon, hindi ko siya pinapansin talaga kasi nga, wala akong sa pag-ibig noon. Tapos, nung pagbalik ko na ng Pilipinas, sabi ko nga, bakit ko siya hinahanap-hanap? Kung kailang napalayo ako sa kanya. So, pinag-pray ko kay Lord yon. Sabi ko, Lord, bakit? Ano ba yon? Okay. So, syempre, dahil sa puso ko nun, parang tingin ko, ayoko na magjowa. Okay, sabi ko, Lord, dahil may nararamdaman ako sa kanya, sabi ko noon, Lord, kung talagang hindi ako para sa kanya, alisin mo yung nararamdaman ko para sa kanya. Oh, sabi ko, pinag-pray ko talaga yun. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganito. It's complicated, Lord. Naks. Totoo naman, LDR kami. Kala nyo, ang hirap kaya ng LDR. Sa totoo lang. Nanonood ba si Angel ngayon?
Nanonood, I love. Okay. So, okay, so, nawala tuloy ako. Okay, nung time na yun, nung nakauwi na nga ako, sabi ko nga nun, sabi ko, Lord, parang okay lang, mga kabataan naman na andito eh. Tayo-tayo naman. So, nung time na yun, sabi ko, Lord, ayoko na ganitong pakiramdam. Okay, kung hindi talaga siya para sa akin, alisin mo yung nararamdaman ko sa kanya dahil hindi niya deserve masaktan. Ayokong saktan siya. Pero hindi inalis ni Lord. Mas lalo ko siyang hinanap-hanap every night. Hindi, totoo yun. Kasi pag ganun, pag si Lord, kalooban niya para sa iyo yung isang tao, hindi niya aalisin yung feeling. Para yung calling. Okay? Ipaparamdam sa iyo ni Lord na para sa iyo yung tao na yan. Kung yan, wow. Anong-ano ah. Tamang-tama. Okay, totoo po yun. Totoo yan. Based on my experience. Ako nasasabi ko to based on my experience. Yung tao na yon, kahit ayaw mo na, kahit gusto mo nang alisin, pero pilit pa rin, kumbaga pinaparamdam sa iyo ni Lord na siya yung para sa iyo, hindi niya alisin. So pinag-pray ko ng pinag-pray, Lord, alisin mo, pero hindi. Inano niya, anong tawag dito? Sinabi niya sa akin na, hindi naman, naramdaman ko nung time na yon na hindi yun basta-basta. Pag-ibig na talaga yon, hindi ko lang siya crush. Okay? Ngayon, nung time na yon, syempre, pinag-pray ko mabuti yon. Pinag-pray kong maigi. Sabi ko, Lord, siya ba talaga? Okay? So, maraming mga confirmation. Okay? Hindi ko na iisa-isahin yun. Pero nung time na niligawan ko na siya, 2023, last year lang yon. Last year lang yon. Alam ko kasi sa sarili ko na meron na akong confirmation kay Lord na siya na talaga. Kahit baliktarin ko yung mundo, pinag-pray ko na nga na alisin ko, pero binigay pa rin sa akin ni Lord yung feeling na yon. Okay? Na-confirm ko na, sige Lord, dahil siya yung para sa akin or tingin, na pinag-pray ko sa'yo at alam ko na siya yung God's will mo para sa akin, niligawan ko siya. March ba yun? Hindi alam. Hindi. Bandang March. So, patay, away to. Patay, puyatan to. Hindi. March. Okay, nagpaalam ako. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Nagpaalam ako noon, una, sa magulang niya. Yun nga sinasabi ko palagi sa mga kabataan. Okay? Seek first the father, and the daughter shall be added unto you. Diba? Kung gusto mo na makuha isang babae, ligawan mo yung nanay at tatay. Yun yung unahin mo. So, yun yung ginawa ko nun. So, nagbigay naman ng blessing yung magulang nila. So, yun yung parang confirmation din sa akin, galing sa magulang. At syempre, galing din sa aking magulang. So, nung time na yun, eto yung isang confirmation. Kung di niya ako sasagutin, yun, hindi kami, para sa isa't isa. Yun na lang yung last chance ko. So, para sa akin, alam ko na siya yung binigay para sa akin, kaya ko nga siya niligawan. Okay, kahit na, mabilisan lang siya noon. Parang kung titignan natin, parang kailan lang kami nagkakilala. Pero dahil nga may word na sa akin si Lord, okay, sabi ko, hindi ko na kailangan patagalin. Niligawan ko na. Sinagot naman tayo. Okay. So, nung sinagot na, okay, syempre, confirmation na yun kay Lord. Na kayo na para sa isa't isa. Kasi ano pa yun? Ano yun, lokohan? Ano gagawin namin, lokohan? Hindi, walang ganong nangyari. So, napag-usapan na namin, kailan na kami, ready na kami, magpakasal. Kumbaga, medyo hindi naman ganong kabilis, but makikita natin na may process pa rin naman siya. Pero ang point ko dito, bro, hindi sa tagal. Kasi tingnan nyo nga yung Katniel. Ilang years si Katniel? Alam ha? 11 years, di ba? Hindi naman. Kumbaga, ang ganda ng relationship, di ba? Yung mga babae pa, sana meron akong Daniel Padilla sa buhay ko. At tas ngayon na nang iwan, di ba? Wala na. Or nagkahiwalay sila, nasira yung relationship. So, hindi yun sa tagal, kung gaano kayo katagal magkakaroon ng getting to know each other, or ganyan kayo. Mahalaga yun, okay? Na mabutihan kayo, nagkakaintindihan kayo, at nalalaman yung isa't isa. Pero, okay, ito yung pinakapunto ko dito. As long na alam yung dalawa, at may word na kayo kay Lord, na kayo yung para sa isa't isa, huwag yun ang patagalin. Kasi yun na yun eh. As long na ready na kayo, okay na, G na. Okay ba, bro? Bro, Kuya Ang, alam na this. Nandiyan ba? Tinatanong niya anong date. Patay tayo siya. Teka, anong date nanligaw? Patay. Ba't kasi, bro, kami kasalanan nito eh. Hindi ko na, wala naman akong balak. Okay lang. Pag-usapan natin yan mamaya, love.
Hindi kasi syempre pag nasa ganito ka, nasa stage, syempre may mga naglalaro sa isip mo, no? Maalala ko rin yun mamaya. Patay tayo nito. Maghanda ka na. Okay, last question. Sige, bago tayo magtapos. Anong date na ako? Basta March. Patay tayo dyan. Oo nga, patay tayo. Naku. Yak tawa tayo nito. Okay, last question. Sa mga in a relationship, sa mga nasa likod, tawa-tawa kayo dyan, ha? May question kayo? Anong date talaga eh? Anong date talaga yung tinatanong nila eh? Okay, anyway, sige. Yon, so I hope na sa ano na to, kahit papano, yung topic natin na to, actually hindi siya matatapos dito. Okay, meron kami, hindi lang ako. You can ask your kuya, yan yung mga matatanda natin sa likod dyan. Di ba? Yan yung mga, kumbaga, pagdating sa relationship, syempre, hindi ko naman kayo kayang lahat i-counsel or parang, di ba, pagsabihan lahat. No? Makakatulong ako sa inyo. Pero kaya nandiyan yung mga kuya natin, na mga YA, mga pa-single man sila or hindi. Pero sila yung makakatulong sa inyo para i-guide din kayo kahit papano sa buhay nyo. Syempre, habang naghahanap kayo ng mga magiging God's will nyo sa buhay. So yun yung magiging term nyo palagi kayo mga estudyante, lagi nyo hahanapin at lalagay nyo sa puso nyo, dapat yung God's will, okay? Hindi yung kalooban nyo. Okay? Okay, so, wala nang question? Kailan? Hindi ko. Ako na bahala doon. Pag-usapan namin. So, tayo lahat ay tumayo. Okay, ngayon, ang reason natin dito, of course, syempre, okay, nakita natin, chinek natin kanina yung about love, ano ba talaga ibig sabihin ng love, paano mag-love, paano malalaman kung ano yung tunay na love, di ba? Paano ka hindi masasaktan. So, sa totoo lang, hindi natin maiiwasan na sa life natin, lalo kapag umibig, masasaktan ka. Pero pwede mong maiwasan yung pain na yun kung ikaw ay magkakaroon ng karelasyon pagdating ng panahon. Pero yun nga ang sabi ko sa inyo kanina, ang pinakamahalaga talaga dito, overall, sa lahat ng tinalakay natin dito, okay, ang pinakamahalaga dito is yung magkaroon ka muna ng tamang relasyon kay Jesus. At hindi lang love life yung ibibigay niya sa'yo na maganda, pati buhay na maganda. Pag priority mo si Jesus, pag binigay mo siya, sabi nga, ang sabi sa Bible, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibig sabihin nun, unahin mo si Jesus, inahin mo yung kingdom niya. Habang naghihintay ka ng mapapangasawa mo, marami kang pwedeng gawin. Pwede ka mag-ministry kay Lord. Pwede ka magpagamit kay Lord. Habang hinihintay mo yung tamang tao para sa'yo, hindi naman kailangang madaliin sa totoo lang. Naandyan lang yun. All you need to do, pag-pray mo na yung tao na yun, hanggang di mo pa siya kilala. Pero ngayon, habang nandito ka, habang hinihintay mo yung tao na yun, make yourself busy. Sa school, sa bahay nyo, at dito sa church. Kaya tayo meron dyan na mga club, dyan sa likod. Nakahanda yan. Meron tayo dyang arts, social media, multimedia, ano pa isa? Music ministry or music club. As habang, alam mo yun, habang naghihintay tayo doon sa perfect timing ni Lord para sa atin, nagpapagamit tayo sa Kanya. At mas maganda, yung makikilala mong perfect na tao para sa'yo, ay naglilingkod din kay Lord. Yun yung maganda doon Kumbaga, ang sarap na magkakaroon kayo ng future or family pagdating ng panahon na pareho kayo naglilingkod kay Lord. Pareho kayong pinaniniwalaan, of course. So ngayon pa lang, habang nandyan kayo ngayon, mga kabataan, I know, mga bata pa rin kayo, pero mabilis lang ang panahon. Let me pray for you sa inyong mga buhay, sa inyong pag-aaral, sa inyong soon, pagdating ng panahon, magiging partner niyo sa buhay. Kasi ngayon pa lang, pinapanalangin na dapat yun Hindi yung pagmalapit na. Yung mga magiging karelasyon nyo, magiging partner nyo in life, yung God's will nyo,
dapat ngayon pa lang, pinapanalangin nyo na siya. So right now, habang nakayuko kayo ngayon dyan, panalangin nyo yung tao na yun. Hindi nyo pa siya kilala, kahit hindi nyo pa kilala. Panalangin nyo na siya. Naingatan siya, protektahan siya, samahan siya ni Lord. Mas maging malalim pa siya kay Lord. Hanggang sa pag dumating na yung tamang oras na magkakakilala kayo, mas magiging maayos yung relasyon nyo. Dahil pinanalangin nyo yung tao na yun. Ganun din sa mga sa in a relationship na ngayon. I know hindi ganun kadali. Sa mga may asawa na rin na nandito, sa mga nasa online din, padalangin nyo yung relationship na mas tumatag pa. Na mas ang maging sentro pa ng relasyon nyo ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Though may mga sometimes pinagdadaanan kayo, magsubok sa relationship, pero nawa nga mas lalo pang tumatag yung relationship nyo sa mga pinagdadaanan nyo na yan. Hallelujah. Let's continue to praise, to worship our living God. Hallelujah. Lord, salamat po sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan na nandito, Lord. Mga galing sa school, galing sa work, galing sa bahay, or saan man sila nagmula, O God. Salamat sa time na binigay nila para sa iyo, O God. Salamat dahil ngayong oras na ito, mas nalaman po namin, O God, yung tunay na pag-ibig. At kung saan matatagpuan ang tunay na pag-ibig, ito po ay matatagpuan sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Nawa nga, Panginoon, habang naghihintay kami, Panginoon, ng perfect timing, Panginoon, Lord, mas mahalin ka namin. Mas ibigin ka namin at ibigay namin yung buhay namin sa iyo. Lord, patuloy nga na mas maranasan ka namin sa buhay namin, Lord. Kahit single, O God, alam ko, Panginoon, na bibigyan mo sila ng peace, bibigyan mo sila ng joy, Panginoon. Ano mang status ng buhay nila, O God, ngayon. Lord, patuloy nga, O Diyos, na i-bless mo yung mga kabataan na naandito ngayon, Lord. Yung mga katanungan sila sa kanilang mga puso, Lord, sagutin mo ito, God. Hinahanap nila yung purpose nila sa buhay, O God. Lord, i-reveal mo sa kanila ito, O God. Lord, anuman, Panginoon, yung nasa puso nila, yung mga bigat, Panginoon, na nasa puso nila, ngayong gabi na ito, Lord, alisin mo lahat ng bigat na ito, God. Alisin mo lahat ng mga pag-aalala, O God. Pag-overthink nila, anxiety. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan. Kapayapaan na nagmumula sa iyo, O God. Maaring pumasok sila sa lugar na ito, punong-puno ng kabigatan. Hirap na hirap. Ang daming iniisip, ang daming pinoproblema. Pero Lord, hindi sila nagkamali ng lugar na pinuntahan. Salamat dahil ngayon meron kang pinapagaan na pakiramdam. Meron kang, Panginoon, na binibigyan ng panibagong pag-asa sa kanilang mga buhay. Meron kang pinapalakas sa mga nanghihina ngayon. At meron kang mga pinapagaling sa mga pusong nasugatan, sa mga pusong nasaktan ngayon, O God. Salamat, Panginoon, dahil ngayon nararamdaman namin ang iyong pagkalinga at ang iyong presensya sa oras na ito. Ganun din sa mga nasa online, Lord. Patuloy nga na pagpalain mo rin sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Ano bang mga struggle, mga pinagdadaanan nila ngayon, Lord, sa kanilang mga buhay, Lord. Paranas mo sa kanila yung iyong kapangyarihan. Paranas mo sa kanila ang iyong miracle, Panginoon. At iparanas mo sa bawat isa na nakikinig ngayon na ikaw ang tunay na Diyos. Walang imposible sa iyo, O God. Ano man pong mga panalangin ng mga kapatid ko ngayon na naandito, sige, panalangin niyo sa Panginoon. Ano man mga panalangin nila ngayon, in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoong Jesus, we claim it right now, O God. Ipagkaloob mo ito sa mga kabataan na naandito ngayon. Tulungan mo sila, O Diyos, na kung ano man yung mga panalangin nila na ito, mangyari nawa ito, makamit nila ito ng ayon sa iyong kalooban.
Salamat, Panginoon. Lord, hindi matatapos dito sa oras na ito o sa lugar na ito yung pagpapala na nagmumula sa iyo spiritually, O God. Mararanasan namin ito paglabas namin sa lugar na ito, magtutuloy-tuloy ito sa aming mga eskwelahan, sa mga trabaho, sa aming mga tahanan. At patuloy nga, O Diyos, na yung init, yung fire, Panginoon, na binigay mo sa bawat isa na nandito, Lord, manatili ito. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Patuloy na mamahalin ka pa po namin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong kaisipan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat-lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin yung Panginoon.